Patay na ang aking ina, ngunit sa harap mismo ng kanyang kabaong, may kalong ng ibang babae ang aking asawa. Habang lumuluha ako sa lamay, hagalpak ang tawa ni Nerio at ng bago niyang kabit, sabay hagis ng divorce papers, dahil baog daw ako. Ngunit sa pagdating ng makapangyarihang si Darius, biglang nayanig ang kanilang maruming mundo. Tapos na ang pagiging martir. Ako si Hiraya Villamor, at gagawin kong abo ang inyong kasakiman. Handa ba kayong makita kung paano ko kayo dudurugin sa sarili ninyong laro? Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kapilya, tanging ang malulutong na tunog ng mga takong ko sa marble na sahig ang nagbibigay ng buhay sa silid. Suot ang isang itim na dress na tila sumasakal sa aking paghinga. Dahan-dahan kong inayos ang puting ribbon sa malaking wreath ng mga bulaklak sa gilid ng kabaong ni Mama. Rosalinda Villamor ang reyna ng aming tahanan, ang nakasulat sa ginto. Tila nanunuwat sa aking balat ang lamig ng aircon. Ngunit mas malamig pa rito ang mga titig ng mga taong nasa paligid ko. Ang akala ko ay gabi ito ng pagdadalamhati. Ngunit bakit tila amoy ng pagtataksil ang humahalimuyak? Sa hangin, mas matapang pa sa amoy ng mga sariwang patay na bulaklak. Eksaktong 3 hakbang mula sa akin, narinig ko ang boses ni Papa si Don Augusto. Walang bahid ng lungkot, walang bakas ng pighati. Huwag kang mag-alala, Corazon. Pagkatapos ng libing na ito, lilipat na kayo ni Maricel sa mansyon. It's been too long. Deserve nyo ring maranasan ng buhay na tinamasa ni Rosalinda ng napakatagal. Parang may humintong orasan sa loob ng utak ko. Nanigas ang aking mga daliri sa puting satin na ribbon. Dahan-dahan akong lumingon. Doon sa harap ng altar, nakatayo ang aking ama, nakahawak sa bewang ng isang babaeng halos kasing edad ko lang si Corazon. At sa tabi nila, si Maricel, na nakasuot ng puting bestida isang kulay na masyadong maliwanag para sa isang lamay. Papa? Ang aking boses ay isang mahinang bulong, ngunit sapat na para lumingon sila sa akin. Hindi man lang kumurap si Papa. Sa halip tumingin siya kay Nerio, ang aking asawa, nakakapasok lang sa pintuan ng kapilya. Hindi ako nilapitan ni Nerio para aluwin. Lumakad siya ng diretso sa tabi ni Maricel. Nerio, anong ibig sabihin nito? Tanong ko habang nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng aking puso laban sa aking mga rib. Inilabas ni Nerio ang isang makapal na sobre mula sa kanyang itim na coat. Walang pag-aalinlangan niyang inilapag ito sa ibabaw ng kabaong ni Mama. Sa harap mismo ng mukha ng babaeng, nagbigay sa kanya ng puhunan para sa kanyang negosyo. Hiraya, let's stop this drama. Pirmahan mo na yan. It's the divorce papers, sabi ni Nerio sa isang boses na tila nag-uusap lang kami tungkol sa hapunan. Maricel is pregnant. 3 months. I need a real family, Hiraya. Hindi isang asawang parang estatwa sa bahay at walang kakayahang magbigay sa akin ng tagapagmana. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang dumapo sa aking sistema. Ang aking asawa, na nangakong mamahalin ako sa hirap at ginhawa, ay nakikipagtalik sa babaeng ipinakilala ni Papa bilang bagong pamilya, habang si Mama ay unti-unting namamatay sa pagod sa Cebu. Maricel is pregnant. Pag-uulit ko, ang aking tinig, ay unti-unting nagiging kasing talas ng yelo. Tumawa ng mahina si Maricel, isang tunog na parang pagkiskis ng kutsilyo sa plato. Yes, Hiraya, buntis ako. And honestly, don't act so surprised. Matagal na kaming ganito ni Nerio. Si Tito Augusto na nga ang nag-set up sa amin, di ba Tito? Tumingin ako kay Papa. Ang lalaking idolo ko sa buong buhay ko. Tumango siya ng husto. Hiraya, be rational. You're barren. Wala kang silbi sa legacy ng mga Villamor. Ibinigay ko na kay Maricel ang posisyon mo sa kumpanya. Simula bukas siya na ang tatayo bilang Chief Operating Officer. I want you out of the mansion by sunrise. Ang bawat salita nila ay tila mga bala na tumatama sa aking katawan. Ngunit sa halip na dumanak ang dugo, isang kakaibang pakiramdam ang lumalaganap sa aking mga ugat.
Isang kamatayan ng aking pagiging marupok. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Ngunit pinilit ko itong pigilan. Hindi rito. Hindi sa harap ng mga buwayang ito. Ito ba ang kapalit ng lahat? Matanong ko sa aking isipan, habang nakatitig sa maputlang mukha ni Mama sa loob ng salamin. Ang lahat ng sakripisyo mo, ang lahat ng pagtitiis ko sa lalaking ito, nauwi lang sa isang pirasong papel na nakapatong sa iyong himlayan. Kiningman ko si Rio. Isang asawang parang estatwa ni Rio. Kinalimutan mo na ba kung sino ang nagbayad ng mga utang mo noong nalulugi ang kumpanya mo? Kinalimutan mo na ba na ang kumpanyang pinagmamayabang mo ngayon ay galing sa pawis ng nanay ko? Don't start with that utang na loob bullshit, Hiraya. Sigaw ni Nerio, ang kanyang muka ay namumula na sa galit. You're boring. You're cold. At higit sa lahat, wala kang kwentang babae dahil hindi ka makabuo. Nayang wala na si Rosalinda, wala ka ng proteksyon. You are nothing but a ghost in this family. Tama na ang daldal, Hiraya. Pagputol ni Papa. Marami pang darating na bisita. Ayaw kong makita ang pagmumukha mo rito na para mamatay tao. Take that envelope, sign it, and leave. Na yun din. Lumapit si Maricel sa akin. Amoy ng mamahaling pabango na binili gamit ang pera ng pamilya ko. Kawawa ka naman, Hiraya. Pero don't worry. Aalagaan ko ng mabuti ang mansyon nyo, pati ang kwarto nyo ni Nerio. Papalitan ko na ng wallpaper. Masyadong luma na kasi parang ikaw. Isang malalim na hininga ang kinuha ko. Sa loob ng 3 segundo, naramdaman ko ang pagguho ng lumang Hiraya. Ang Hiraya na laging sumusunod. Ang Hiraya na laging nagpaparaya para sa kapayapaan ng pamilya. Sa guho na yon, may isang bagong nilalang na bumangon. Isang nilalang na may pusong gawa sa bakal. At isip na kasing linaw ng diamante. Hindi ako sumigaw. Hindi ko sila sinampal. Sa halip, marahan kong kinuha ang sobre sa ibabaw ng kabaong. Tiningnan ko sila isa-isa nang may isang maliit at misteryosong ngiti. Sa akin mga labi isang ngiti na nagpatigil sa tawanan nila. Sige, sabi ko sa isang boses na kasing tahimik ng gabi, ngunit puno ng otoridad. Kung yan ang gusto nyo, pipirmahan ko ito. Iiwan ko ang mansyon. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng gusto nyo sa ngayon. Nagkatinginan sina Nerio at Maricel, bakas ang pagtataka sa kanilang mga mata, dahil sa aking biglaang paghinhin. Inakala nilang luluhod ako at magmamakaawa. Inakala nilang guguho ang mundo ko. Hindi nila alam sa loob ng aking isipan, nakikita ko na ang bawat hakbang ng kanilang pagbagsak. Tumalikod ako at lumakad patungo sa likod ng kapilya, kung saan nakatago ang isang maliit na kahon ng nara na iniwan ni Mama sa akin bago siya mawala ng malay sa ospital. Sa loob ng kahon na yon, may isang susi at isang maliit na notebook na puno ng mga numero. Mga numerong hindi alam ni Papa na umiiral. Inilabas ko ang aking cellphone at nag-type ng isang mensahe sa isang numerong matagal ko nang hindi tinatawagan. Darius, it's time. Prepare the papers for the auditing of Villamor Food Group. Every single centavo. I want them to bleed by next week. Ibinusa ko ang aking phone. Mulay akong tumingin sa kabaong ni Mama. Hindi mo na kailangang mag-alala, Ma. Bulong ko. Hindi ako lalaban gamit ang luha. Lalaban ako gamit ang katotohanang ikamamatay nila. Bumalik ako sa harap ni na Papa. Inilapag ko ang sobrang pirmado na sa kanyang kamay. Aalis na ako. Pero bago iyon, Papa, sana ay nasiyahan ka sa huling gabi ng iyong katahimikan. Dahil simula bukas, bawat sentimong ninakaw niyo ni Corazon sa kumpanya ni Mama, ibabalik niya sa akin, kasama ang interes. Nagulat si Papa, ang kanyang baso ng alak ay halos mahulog sa kanyang kamay. Anong sinasabi mo? Hindi ko siya sinagot. Tiningnan ko si Nerio na tila ba isa siyang dumi sa aking sapatos. Nerio, enjoy the baby. Sana lang ay masigurado mong sayo nga iyan
bago mo ubusin ang huling pera mo sa hospital bills. Iniwan ko silang nakatulala sa gitna ng kapilya. Habang naglalakad ako palabas sa ilalim ng malakas na ulan ng Cebu, naramdaman ko ang bigat ng nakaraan na unti-unting nawawala. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa aking pagkatao. Wala na ang Hiraya na martir. Wala na ang Hiraya na biktima. Pumasok ako sa loob ng isang itim na sasakyang naghihintay sa labas. Sa loob nakaupo ang isang lalaking may matatalim na mata, si Darius Montemayor. Ready? Tanong niya, ang kanyang boses ay malalim at puno ng suporta. Tumingin ako sa labas ng bintana sa direksyon ng mansyon na hindi ko natatawaging tahanan. Gawin nating abo ang lahat ng ipinagmamalaki nila Darius. I want to see them crawl. Ang sasakyan ay mabilis na humarurot palayo, iniiwan ang liwanag ng kapilya at ang mga taong akala ay nanalo na sila. Ngunit hindi nila alam ang bagyong paparating ay walang ititira kahit isa sa kanila. Ang bawat patak ng ulan ay tumatama sa bubong na yari sa luma at kinakalawang na yero lumilika ng isang mabigat at paulit-ulit na ingay na tila ba gustong butasin ang aking pandinig. Nakaupo ako sa gilid ng isang manipis na kama sa loob ng maliit na apartment sa gilid ng kalsada ng Cebu. Amoy alikabok at amag ang paligid malayo sa bango ng lavender at mamahaling kandila sa mansyon na kinagisan ko. Ngunit hindi ang dumi ng paligid ang nagpapabigat sa aking dibdib, kundi ang kahon ng Nara na nakalapag sa aking kandungan. Ito ang tanging bagay na naisalba ko bago ako tuluyang itaboy ni Papa. Barren, walang silbi, ghost. Ang mga salita ni Nerio ay tila mga linta na nakakapit sa aking isipan, sinisip-sip ang natitira kong pasensya. Hinaplus ko ang ukit ng kahon. Ito ang kahon na laging itinatago ni Mama sa ilalim ng kanyang kama. Ang kahon na sinabi niyang, "Huwag na huwag kong bubuksan hanggat hindi ko nararamdaman na wala na akong ibang matatakbuhan." Dahan-dahan kong pinihit ang susi. Ang tunog ng mekanismo sa loob ay tuyo at matigas, isang senyales na matagal na itong hindi nagagalaw. Sa pagbukas ng takip, sumalubong sa akin ang amoy ng tuyong sampagwita at lumang papel. Hindi mga alahas ang nasa loob, hindi mga gintong singsing o mamahaling kwintas. Sa loob ng kahon ay may isang makapal na notebook na may takip na itim na balat, isang audit ledger. At sa tabi nito, isang maliit na silver na flash drive. Kinuha ko ang notebook at binuklat ang mga pahina. Ang bawat entry ay nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Mama. Malinis, direkta at walang bahid ng duda. Audit Ledger 2014 hanggang 2024 Villamor Food Group. Internal Discrepancies. Ang pamagat sa unang pahina. Habang binabasa ko ang mga numero, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Hindi lang pala simpleng pambababae ang ginagawa ni Papa. Sa loob ng 10 taon, unti-unti nilang nilulustay ang pondo ng kumpanya para sa mga ghost employees at mga peking supplier na ang may-ari ay walang iba kundi ang pamilya ni Corazon. Ang bawat perang dapat ay napupunta sa mga benepisyo ng mga manggagawa at sa pagpapalago ng negosyo ay napupunta sa luho ng kabit ni Papa. At ang mas masakit, nakita ko ang pirma ni Nerio sa ilang mga transaksyon noong nakaraang 2 taon. Pinlano niyo ito. Bulong ko sa dilim, ang aking boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa nag-aapoy na galit. Pinatay niyo si Mama sa pagtatrabaho, habang unti-unti niyong kinakain ang kumpanyang binuo niya mula sa wala. Napatayo ako nang biglang may marinig akong malakas na paghampas sa aking pintuan. Hindi ito katok ng isang kaibigan. Ito ay marahas at puno ng pagmamadali. "Hiraya Villamor, buksan mo ang pinto." Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Dali-dali kong itinago ang ledger at ang flash drive sa ilalim ng kutson at kumuha ng isang maliit na kutsilyo sa tabi ng lababo. Hindi ako natatakot. Ang takot ay para lamang sa mga taong meron pang sustong protektahan.
Ako? Wala na silang itinira sa akin, kundi ang aking pangalan at ang aking pot. Binuksan ko ang pinto nang walang pag-aalinlangan. 3 lalaking nakabarong ang bumungad sa akin. Kasama ang isang abogadong kilala ko, si Attorney Salvador, ang kanang kamay ni Papa. Attorney Salvador, anong kailangan niyo sa oras na ito? Tanong ko, ang aking tinig ay kasing tigas ng semento. Pinapunta kami ni Don Augusto Hiraya, sabi ni Salvador, habang may inilalabas na dokumento. Ang apartment na ito ay pagmamay-ari ng isa sa mga subsidiary ng Villamor Group. Dahil hindi ka na bahagi ng kumpanya at pinirmahan mo na ang divorce papers, wala ka ng karapatang manatili rito. Kailangan mong umalis. Ngayon din. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Talaga pati, ang butas ng munting apartment na ito ay kailangan niyo bawiin. Ganyan ba talaga kadesperado ang tatay ko na makita akong natutulog sa kalsada? Hindi lang yan, Hiraya. Dagdag ng isang lalaki sa likod ni Salvador. Ang mukha niya ay puno ng pangungutya. Lahat ng gamit mo sa loob, kailangang i-inspect. Baka may nadala kang hindi sayo. Pumasok sila ng walang pahintulot at nagsimulang baliktarin ang aking mga gamit. Ang maliit kong bag ay itinapon sa sahig, ang aking mga damit ay nagkalat. Pinanood ko sila ng may malamig na mata. Bawat pambabastos nila sa akin sa sandaling ito ay idinaragdag ko sa listahan ng kanilang mga utang. Wala rito, sabi ng isang lalaki matapos tignan ang aking bag. Yung kahonang nara ang hinahanap ni Don Augusto. Nasaan yon? Doon ko napatunayan na tama ang hinala ko. Alam ni Papa ang tungkol sa kahon. Alam niyang ito ang huling barahan ni Mama. Anong kahon? Maang-maangan kong sagot habang dahan-dahang humahakbang patungo sa kama, sinisiguradong hindi nila mapapansin ang bahagyang nakaumbok na kutson. Huwag kang magmalinis, Hiraya, sigaw ni Salvador. Ibigay mo na ang kahon at baka bigyan ka pa ni Don Augusto ng sapat na pera para makakain ka sa labas. Kapag hindi mo ibinigay, sisiguraduhin naming walang tatanggap sa iyong trabaho sa buong Cebu. Threatening me. Attorney, nakalimutan mo na bang ako ang nag-refer sa iyo sa Bar Association? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Hanggang sa siya ang unang umiwas. Sabihin mo sa papa ko, ang lahat ng hinahanap niya ay nasa ligtas na lugar na. At kung gusto niyang mabawi yon, kailangan niyang lumuhod sa harap ko. Ang kapal ng mukha mo, sasampalin na sana ako ng isang tauhan nang biglang bumukas muli ang pinto. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo roon. Ang anino niya ay tila sumakop sa buong silid. Si Darius Montemayor. Hawak niya ang kanyang cellphone, tila may kinakausap sa kabilang linya. General, yes. May mga trespassing dito sa area. Pakipadala ang mga tauhan mo. Yes, private property ko na ito simula kaninang 5:00 ng hapon. Napatigil ang mga tauhan ni Papa. Si Darius ay lumakad papasok. Ang bawat hakbang niya ay nagpapatahimik sa ingay ng ulan. Tumayo siya sa tabi ko at kahit hindi niya ako hinahawakan, naramdaman ko ang init ng kanyang proteksyon. Attorney Salvador, bati ni Darius sa isang boses na kasing lamig ng sementeryo. I didn't know you do evictions now. Hindi ba masyadong mababa ang trabahong ito para sa isang partner ng isang malaking law firm? Darius Montemayor, nauto na sabi ni Salvador. Anong ginagawa mo rito? Ang subsidiary ng Villamor ang may-ari ng building na ito. Check your emails, attorney. Nuumiti si Darius, ngunit walang saya sa kanyang mga mata. Binili ko ang building na ito, pati ang 3 kalsadang nakapaligid dito, 1 oras lang ang nakalilipas. Kaya technically, you are trespassing on my property. At si Hiraya siya ang VIP guest ko. Namutla si Salvador. Alam ng lahat na ang mga Montemayor ay hindi kalaban na dapat biruin. Mas mayaman sila, mas makapangyarihan, at mas talamak ang impluwensya sa gobyerno. Umalis na kayo, utos ni Darius. Bago ko pa maisip ang kasuhan kayo ng harassment at trespassing. Walang nagawa sina Salvador,
kundi ang lumabas bit-bit ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Nang sumara ang pinto, muling bumalik ang katahimikan sa silid, maliban sa tunog ng aking malalim na paghinga. "Salamat," sabi ko, habang dahan-dahang kinukuha ang kahon sa ilalim ng kutson. "Huwag kang magpasalamat sa akin, Hiraya," sabi ni Darius habang nakatingin sa kahon ng Nara. "Gusto ko ang determinasyon sa mga mata mo. But let's be real. Hindi sapat ang galit para pabagsakin ang isang tulad ni Augusto Villamor. Kailangan mo ng mas matalas na plano." Meron na ako. Iniharap ko sa kanya ang ledger. Nagluloko sila sa buwis. Magnanakaw sila sa sarili nilang mga empleyado. At mayroon silang mga account sa ibang bansa na hindi idinedeklara. Kinuha ni Darius ang ledger at mabilis na nirepaso ang mga pahina. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. "This is a gold mine. Pero alam mo bang kapag inilabas mo ito ngayon, pati ikaw ay pwedeng madamay dahil asawa ka pa ni Neryo noong nangyari ang ilang transaksyon?" "Alam ko," sagot ko ng walang pag-aalinlangan. "Handa akong masunog, Darius. Basta siguradong mauuna silang maging abo." Tumingin si Darius sa akin, tila sinusukat ang lalim ng aking paninindigan. "You're not the Hiraya I used to know. Ang Hiraya na kilala ko ay maawain at laging iniisip ang kapakanan ng iba. Ang Hiraya na yon ay inilibing na kasabay ng kanyang ina," sagot ko. "Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng kukuha sa lahat ng kinuha nila sa akin." Mabuti, kinuha ni Darius ang flash drive. Dahil ang nasa loob nito ay hindi lang basta records. Ito ang huling mensahe ng nanay mo para sa'yo. Isang video message na kinuha niya 1 linggo bago siya namatay. Kumutitap ang aking puso. Video message? Yes, pero may password ito. Isang petsa na tanging ikaw lang ang nakakaalam. Iniabot niya ang flash drive sa akin. "Panoorin mo. Pagkatapos magkita tayo sa opisina ko bukas. We will start the hostile takeover of Villamor Food Group." Umalis si Darius, iniwan ako muli sa dilim. Isinaksak ko ang flash drive sa aking lumang laptop. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Mama. Masyado siyang payat maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa talino. "Hiraya, anak ko." Panyumula niya sa video, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. "Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay ginawa na nila ang kinatatakutan ko. Huwag kang iiyak. Makinig ka ng mabuti. Ang pagkamatay ko ay hindi isang aksidente. Pinatay nila ako, Hiraya. At ikaw ang susunod." Natigilan ako. Ang aking mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Pinatay si Mama. Hindi pa ako nakakabawi sa gulat nang biglang mamatay ang kuryente sa buong apartment. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang mahinang pagpihit ng doorknob ng aking bintana. May ibang tao sa loob ng kwarto. Ang marang pag-usod ng salamin ng bintana ay bumasag sa katahimikan ng madilim na silid. Doon sa gitna ng kawalan ng liwanag, nanuot sa aking ilong ang amoy ng basang lupa at murang sigarilyo, isang amoy na hindi kailanman naging bahagi ng aking apartment. Hindi ako sumigaw. Ang pagsigaw ay hudyat ng kahinaan, isang imbitasyon para sa kalaban na tapusin ang kanilang sinimulan. Sa halip, marahan kong ibinaba ang aking laptop sa kama at dahan-dahang kinuha ang kahon ng Nara na yakap ko kanina. Ang mabigat na kahoy nito ang naging tanging sandata ko sa mga sandaling ito. Isang anino ng matangkad na lalaki ang pumasok mula sa bintana. Nakita ko ang hawak niyang mahabang bakal na kumikinang sa kaunting liwanag mula sa labas ng kalsada. Diretsong lumakad ang anino patungo sa kama kung saan inakala niyang ako ay natutulog. Bago pa man niya maiangat ang kanyang hawak, na bakal buong lakas kong ibinalibag ang kahon ng Nara sa kanyang direksyon. Tumama ito sa kanyang balikat dahilan para mawalan siya ng balanse at mapaupo sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay sinundan ng isang mahinang daing ng sakit. Hindi ko na hinintay na makatayo siya. Agad kong binuksan ang pinto ng aking silid
at mabilis na tumakbo pababa ng hagdanan ng apartment. Walang lingon-lingon kong tinahak ang madilim at basang eskinita habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa aking mukha. Sa dulo ng eskinita, bumukas ang mga ilaw ng isang nakaparadang itim na SUV. Bumaba ang bintana nito at doon ko nakita ang seryosong mukha ni Darius. Pasok, maikli niyang utos. Hindi na ako nagdalawang isip. Pinuksan ko ang pinto ng sasakyan at mabilis na sumakay sa tabi niya. Hingal na hingal ako, ang aking mga damit ay muling nabasa ng ulan. Ngunit ang aking mga mata ay nananatiling gising at puno ng determinasyon. Mabilis na umandar ang sasakyan palayo sa lugar na iyon. Tumingin si Darius sa akin, pagkatapos ay sa aking mga kamay na walang hawak kundi ang aking cellphone. Nasaan ang kahon? Tanong niya. Iniwan ko, sagot ko habang inaayos ang aking basang buhok. Ginamit ko para patumbahin ang taong ipinadala ni Papa. Pero huwag kang mag-alala. Ang ledger at ang flash drive ay ligtas. Nakatago ang mga ito sa loob ng aking jacket. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Darius. You are smarter than I thought, Hiraya. Inakala kong babalik ka roon para iligtas ang isang lumang kahon. Ang kahon ay kahoy lamang, Darius. Ang nasa loob nito ang tunay na kapangyarihan. Malamig kong sagot. Sina Papa at Nerio, masyado na silang desperado. Ibig sabihin, alam nilang oras na mahanap ko ang mga dokumentong ito, tapos na ang maliligayang araw nila. Dinala ako ni Darius sa kanyang pribadong penthouse sa pinakamataas na palapag ng isang marangyang condominium sa Cebu. Dito ang ingay ng ulan at ang gulo ng mundo ay tila walang kapangyarihan. Pagkatapos kong magpalit ng tuyong damit na ipinahanda niya, naupo kami sa harap ng kanyang malawak na glass wall na nakatanaw sa kumikinang na syudad. Isinaksa ko ang aking flash drive sa kanyang high-tech na computer. Sa pagkakataong ito, inilagay ko ang password ang petsa ng unang araw na nagtrabaho si Mama sa sarili niyang kumpanya, ang araw na binuo niya ang pangarap na ngayon ay ninanakaw ng iba. Bumukas ang video. Ang mukha ni Mama ay lumitaw sa malaking screen. Ang kanyang boses bagamat mahina, ay tila isang utos mula sa kabilang buhay. Hiraya, aking anak. Kung naririnig mo ito, alam kong nagdadalamhati ka. Ngunit wala tayong oras para sa luha. Ang mga gamot na ibinibigay sa akin ni Corazon araw-araw ay hindi para sa aking sakit. Unti-unti nilang nilalason ang aking sistema upang magmuhang natural ang aking pagpanaw dahil sa pagod. Napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng mesa. Ang katotohanan ay mas madilim pa sa aking inasahan. Hindi lang basta magnanakaw ang aking ama at ang kanyang kabit sila ay mga mamamatay tao. Matagal ko nang alam ang kanilang plano. Patuloy ni Mama sa video. Ngunit hindi ko sila pwedeng kasuhan ng walang sapat na ebidensya na tatanggapin ng korte. Kaya naman inilagay ko ang lahat ng aking shares sa isang trust fund. Ang trust fund na ito ay hindi mapupunta kay Augusto o kahit kanino sa kanila. Mapupunta ito sa iyo, Hiraya, ngunit sa isang kondisyon. Kailangan mong patunayan na kaya mong protektahan ang mga manggagawa ng Villamor Group mula sa kanilang kasakiman. Namatay ang video. Ang screen ay naging itim, ngunit ang mukha ni Mama ay tila nakaukit na sa aking memorya. Patunayan, bulong ko. Paano ko mapapatunayan kung kontrolado ni Papa ang buong board of directors? Diyan ako papasok, sabi ni Darius. Habang naglalakad patungo sa akin, hawak ang isang baso ng mainit na tsaa. Iniabot niya ito sa akin. Ang board of directors ng Villamor Group ay tila mga aso na sumusunod sa kung sino ang may hawak ng pinakamalaking buto. Sa ngayon si Augusto ang may hawak ng buto dahil sa merger na pinaplano nila ni Nerio. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko pagkatapos uminom ng tsaa. Gusto ni Nerio at Augusto na pagsamahin ang Villamor Group at ang kumpanya ni Nerio upang magtatag ng isang bagong korporasyon. Sa pamamagitan nito, mabubura ang mga lumang utang at ang mga bakas ng kanilang pagnanakaw, paliwanag ni Darius. Ngunit upang magawa yon,
Kailangan nila ng pahintulot ng majority shareholders. At sino ang may hawak ng majority shares ngayon? Ako, sagot ko. Ang aking mga mata ay kasing talas ng patalim. Dahil sa trust fund ni Mama. Eksakto, tumango si Darius. Pero hindi nila alam na buhay ang trust fund. Ang akala nila, ang mga shares ay otomatikong napunta kay Augusto bilang asawa. Kaya kailangan nating magpalabas ng ibang balita. Mabilis kong nakuha ang kanyang iniisip. Gusto kong isipin nilang patay na ako. O kaya ay nagtatago dahil sa takot. Bakit? Tanong ni Darius, tila sinusubukan ang aking diskarte. Dahil kapag inakala nilang wala nang hahadlang sa kanila, magiging kampante sila. Paliwanag ko. Ipagpapatuloy nila ang illegal na merger. Gagamitin nila ang mga peking dokumento para ilipat ang aking mga shares. At sa sandaling, pirmahan nila ang mga dokumentong iyon, doon natin sila huhulihin. Hindi lang sila makakasuhan ng pagnanakaw, kundi pati na rin ng falsification of public documents at fraud. Tumingin si Darius sa akin nang may paghanga. Isang napakagandang patibong hiraya. Hahayaan natin silang magtayo ng sarili nilang bitayan. Oo, sabi ko, habang ang aking mukha ay walang kahit anong emosyon. At ako mismo ang hihila ng tali para bitayin sila. Naging mabilis ang mga sumunod na oras. Sa tulong ng mga koneksyon ni Darius, nagpalabas kami ng balita na ako ay nawawala matapos ang naganap na sunog at insidente sa aking apartment. Walang nakakaalam kung nasaan ako maging ang mga pulis. Kinabukasan, habang nakaupo ako sa opisina ni Darius, binuksan ko ang telebisyon. Ang mukha ni Nerio ay lumitaw sa screen, kasama si Maricel na kunwari ay umiiyak habang hawak ang isang panyo. Nananawagan po kami kay Hiraya, sabi ni Nerio sa harap ng mga kamera. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala na nagpapakulo ng aking dugo. Sana ay bumalik ka na. Alam naming masakit ang paghihiwalay natin. Nungit ang pagtakas mo, kasama ang ilang mahahalagang dokumento at pondo ng kumpanya ay hindi solusyon. Pamilya mo pa rin kami. Handa ka naming patawarin. Ang kapal ng mukha mo, Nerio. Bulong ko habang nakatitig sa kanyang mukha sa screen. Ngunit ang mas malaking shock ay nang magsalita si Papa sa tabi niya. Dahil sa biglaang pagkawala ng aking anak na si Hiraya at sa kanyang hindi matatag na kalagayan ng pag-iisip, pansamantala kong inililipat ang lahat ng kanyang karapatan at shares kay Maricel Villamor, ang aking pangalawang anak. Ito ay upang maprotektahan ang kapakanan ng aming mga manggagawa. Napatayo ako. Inilipat ang aking shares? Paano niya nagawa yon nang walang pirma ko? Lumapit si Darius sa akin, ang kanyang muka ay seryoso habang hawak ang isang fax message. Gumamit sila ng huwad na Special Power of Attorney Hiraya. At ang pirma mo rito, mukhang matagal na nilang pinag-aralang gayahin. Tumitig ako sa dokumento. Ang aking sariling pirma nakasulat sa ibabaw ng isang papel na mag-aalis sa akin ng lahat ng karapatan sa kumpanya ni Mama. Ito ang kanilang unang hakbang. At ito rin ang magiging huling pagkakamali nila. Sa loob ng malawak at marangyang salas ng mansyon ng mga Villamor, umaalingaunggaw ang tunog ng pagkaklas sa mga lumang kagamitan. Ang mga kortinang seda na kulay ginto na personang napinili ni Mama nung siya ay nabubuhay pa, ay marahas na hinila pababa ng mga trabahador, nag-iwan ng makapal na alikabok sa hangin. Itapon niyo lahat ng yan, utos ni Corazon habang nakaupo sa sofa, umiinom ng mamahaling tsaa mula sa porsela ng tasa na pagmamay-ari rin ng aking ina. Gusto ko ng mas modernong disenyo, iyong kulay puti at pilak. Ayoko ng amoy ng matanda rito. Sa tabi niya nakatayo si Maricel, hawak ang isang mamahaling designer bag na bagong bili. Salamat, Mama. Sa wakas malaya na tayo sa anino ng babaeng yon. At si Hiraya tiyak na natutulog na yon sa ilalim ng tulay ngayon. Lumapit si Nerio sa kanila, may hawak na baso ng whiskey. Mayabang ang kanyang lakad. Tila ba siya ang bagong hari ng tahanan?
Huwag yun ang isipin ang babaeng bawg na yun. Ang mahalaga, hawak na natin ang kumpanya. Bukas ipapasa na ng board ang merger. At sa sandaling mangyari yon, wala nang makakahawak sa atin. Pinanood ko ang eksenang ito mula sa screen ng aking laptop sa loob ng opisina ni Darius. Isang maliit na kamera na nakatago sa loob ng lumang orasan sa salas ang nagbibigay sa akin ng bawat detalye ng kanilang kasakiman. Masyado silang kampante. Malamig kong puna habang sumisipsip ng kape. Iniisip nilang ang WAD na Special Power of Attorney ang nagbigay sa kanila ng tagumpay. Naupo si Darius sa gilid ng aking mesa, nakakrus ang mga braso, habang nakatingin din sa screen. Sino ang nagnotaryo ng dokumentong yon? Hiraya isang seryosong krimen ang ginawa nila. Kung lalapit tayo sa korte ngayon, pwedeng kansilahin agad ang transaksyon. Huwag muna, Darius. Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Ang pagpunta sa korte ngayon ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong maghanda ng depensa. Sasabihin lang nila na nagkamali ang notaryo o kaya ay nalinlang sila. Gusto ko silang mabitay sa sarili nilang pirma. At para magawa iyon, kailangan muna nating palalimin ang kanilang pagkakamali. Anong plano mo? Tanong niya may bakas ng interes sa kanyang mga mata. Iniwan ko ang aking lumang diary sa loob ng drawer ng aking opisina sa mansyon. Seryoso kong sabi. Isang diary na naglalaman ng mga pekeng detalye tungkol sa isang Swiss bank account na di umano ay lihim na pagmamayari ni Mama. Nakasulat doon ang password at ang account number. Kumunot ang no ni Darius. Swiss account? Bakit mo ginawa yon? Dahil alam kong si Maricel ang kukuha ng opisina ko. Nungumiti ako ng isang malamig na ngiti. At alam kong hindi niya mapipigilan ang sarili niyang buksan ang aking mga personal na gamit. Ang Swiss account na iyon ay umiiral nga. Ngunit hindi ito naglalaman ng pera. Naglalaman ito ng isang malaking utang. At kasunduan sa isang international creditor na otomatikong magiging pananagutan ng sinumang magtatangkang mag-transfer ng pondo gamit ang WAD na pirma. Isang poisoned well bulong ni Darius. Kapag sinubukan nilang kunin ang pera, sila mismo ang mapapasok ng dambuhalang utang sa Villamor Group. Oo, sagot ko. At dahil si Maricel na ang tumatayong Chief Operating Officer, gamit ang WAD na SPA ko, ang kanyang pirma ang magiging pananagutan sa lahat ng iyon. Siya ang haharap sa kasong international fraud. Sa screen nakita ko si Maricel na lumakad patungo sa aking dating opisina. Binuksan niya ang pinto ng may yabang, itinapon ang aking mga natitirang folder sa basurahan at naupo sa aking swivel chair. Nagsimula siyang maghalungkat sa mga drawer. Tulad ng aking inaasahan, nakita niya ang maliit na kulay asul na notebook na sadyang iniwan ko sa pinakailalim ng drawer. Kinuha niya ito at mabilis na binuklat. Nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata nang mabasa ang mga nakasulat sa loob. Nerio, Mama, halika kayo rito. Sigaw ni Maricel mula sa speaker ng aking laptop. Mabilis na tumakbo sina Nerio at Corazon papasok sa opisina. Bakit anong meron? Tanong ni Nerio. Tignan niyo ito. Ipinakita ni Maricel ang notebook. May Swiss account si Rosalinda. May nakatagong 50 milyong piso sa labas ng bansa. At nakasulat dito ang lahat ng detalye kung paano ito kukunin. Nangislap ang mga mata ni Nerio. 50 milyon? Sigurado ka ba? At dahil hawak natin ang SPA ni Hiraya, pwede nating ilipat ang perang ito sa account ng bagong kumpanya bago pa maganap ang merger bukas. Bulalas ni Maricel ang kanyang boses, ay nanginginig sa labis na katuwaan. Ito ang magiging pinakamalaking regalo sa kasal natin, Nerio. Niyakap ni Nerio si Maricel, habang si Corazon naman ay tila maiiyak sa tuwa. Salamat sa Diyos, talagang binasbasa ng langit ang pagsasama ninyo. Ani Corazon, habang nagpapasalamat sa hangin. Sa tabi ko napaling si Darius habang may hawak na manipis na ngiti. Sila na mismo ang naglalakad patungo sa Bitayan Hiraya. Desperado na silang makuha ang pera para mabayaran ang mga utang ng kumpanya ni Nerio.
Hayaan natin silang magsaya ngayong gabi, sabi ko habang isinasara ang aking laptop. Dahil bukas sa gaganaping pulong ng Board of Directors, ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagkawala. Tumingin si Darius sa akin ng may malalim na sulyap. Hindi ka ba natatakot na baka makahanap sila ng paraan para makalusot? Humarap ako sa kanya. Ang aking mukha ay kasing tahimik ng sementeryo bago ang bagyo. Ang taong walang takot ay ang taong wala nang natitirang pag-aalinlangan. Alam ko ang bawat galaw nila, Darius. Dahil binuo ko ang planong ito, hindi lang para bawiin ang kumpanya, kundi para iparanas sa kanila ang bawat sakit na idinulot nila sa aking ina. Kung ganoon sisiguraduhin kong walang makakahadlang sa iyo, sabi ni Darius, dahan-dahang hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang hawak ay mahigpit isang tahimik na pangako na hindi ako mag-isa sa laban na ito. Bumalik ako sa aking silid upang magpahinga. Ngunit bago ko ipikit ang aking mga mata, narinig ko ang mahinang tunog ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng mensahe. Alam kong hindi ka namatay sa sunog, Hiraya. Kung gusto mong manatiling lihim ang mga dokumento ni Rosalinda, magkita tayo bukas ng gabi. Napakunot ang aking no. May ibang tao na nakakaalam ng aking plano. At ang taong ito ay maaaring maging mitsa ng aking pagkabigo o ng aking tuluyang pagtatagumpay. Ang mahinang pag-vibrate ng aking telepono sa ibabaw ng lamesang kahoy ay tila ba isang babala sa gitna ng gabi. Titig na titig ako sa screen kung saan nakasulat ang mensahe ng hindi kilalang tao. Alam kong hindi ka namatay sa sunog, Hiraya. Inilapag ko ang aking baso ng tsaa. Hindi ako natakot. Sa halip isang malamig na kalkulasyon ang nagsimulang gumapang sa aking isipan. Ang takot ay reaksyon ng mga walang paghahanda. Ako, binuo ko ang aking plano ng may sapat na espasyo para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Darius, tawag ko sa kanya habang lumalabas ng aking silid. Nakita ko siyang nakatayo sa may teras nakatingin sa malawak na ilaw ng Cebu. May nakakaalam na buhay ako, at sinusubukan niya akong i-blackmail. Dahan-dahang humarap si Darius sa akin, ang kanyang mga mata ay sumingkit. Sino? May hinala ka ba? Iisa lang ang taong may sapat na dahilan para gawin ito. Malamig kong sagot habang iniyabot sa kanya ang aking telepono. Si Greg, ang assistant ni Attorney Salvador. Siya ang may hawak ng mga logbook ng notaryo noong araw na pineke nila ang special power of attorney ko. Tiyak na naitabi niya ang orihinal na kopya bilang insurance laban kay Papa. Kinuha ni Darius ang telepono at mabilis na tiningnan ang numero. Kung hawak niya ang orihinal na logbook, malaking tulong siya sa atin. Pero kung pera lang ang gusto niya, pwede niya tayong ilaglag kay Augusto kapag mas malaki ang inialok nito. Kaya nga hindi ko siya hahayaang makapili, sabi ko. Ang aking tinig ay walang kahit anong alinlangan. Tawagan mo ang mga tauhan mo. Alamin ninyo kung nasaan ang lokasyon ng numerong ito na yon din. Sa loob lamang ng 30 minuto, nakuha ng mga tauhan ni Darius ang eksaktong lokasyon ng teleponyo. Nasa isang maliit at madilim na bar sa malapit sa daungan ng Cebu si Greg. Isang lugar kung saan madaling magtago at madali ring mawala. Sasamahan kita, sabi ni Darius habang kinukuha ang kanyang jacket. Huwag, Darius, pigil ko sa kanya. Kailangan kong harapin si Greg ng mag-isa. Kapag nakita ka niya, baka matakot siya at tumakbo. Ngunit huwag kang mag-alala. Mag-iwan ako ng bukas na linya sa aking telepono upang marinig mo ang bawat detalye. Tumingin si Darius sa akin nang may pag-aalala. Ngunit alam niyang hindi niya ako mapipigilan. Magpapadala ako ng 2 undercover na tauhan sa loob ng bar. Mananatili sila sa malapit upang masiguro ang kaligtasan mo. Matapos ang 20 minuto, pumasok ako sa loob ng maingay at mausok na bar. Amoy ng alak at murang pabango ang sumalubong sa akin. Sa pinakasulok na mesa, nakita ko si Greg na nakaupo may hawak na baso ng beer at panakanakang tumitingin sa kanyang relo. Halatang balisa siya
at natatakot sa sarili niyang anino. Lumakad ako ng diretso at naupo sa harap niya. Halos maibuga ni Greg ang kanyang iniinom nang makita ang aking muka. Hiraya, buhay ka nga, nauutal niyang sabi habang sinusubok ang hinaan ng kanyang boses. Mukhang dismayado ka, Greg, sabi ko habang nakasandal sa upuan, kalmado at tila nakikipag-usap lang sa isang lumang kaibigan. Inasahan mo bang abo na ako ngayon? Mabilis na lumingon si Greg sa paligid bago muling tumitig sa akin. Wala akong pakialam kung buhay ka o patay, Hiraya. Ang kailangan ko lang ay pera. Hawak ko ang orihinal na logbook kung saan nakasulat na hindi ikaw ang pumirma sa SPA noong araw na yon. Alam kong malaki ang halaga nito sa'yo upang mabawi ang kumpanya mo. Magkanong gusto mo? Tanong ko nang walang paligoy-ligoy. 5 milyong piso. Mayabang niyang sagot, bagamat nakikita ko ang pang-inginig ng kanyang mga kamay. Kapag hindi mo ibinigay sa loob ng 24 oras, ibibigay ko ito kay Don Augusto. Tiyak na mas malaki ang ibabayad niya sa akin para lang masunog ang ebidensyang ito. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang tawang yon ay hindi naglalaman ng saya, kundi ng purong pangungutya. 5 milyon para sa isang pirasong papel na pwede ko namang makuha sa pamamagitan ng utos ng korte. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, ang aking mga mag-aaral ay lumiliit sa lamig. Greg, masyado kang nagmamataas para sa isang taong may 3 kaso ng estafa at pagnanakaw ng pondo sa kanyang dating pinagtatrabahuhan. Napakunot ang noy ni Greg, unti-unting nawawala ang tapang sa kanyang mukha. Anong sinasabi mo? Inilabas ko ang aking tablet mula sa aking bag at iniharap sa kanya. Doon ay nakasulat ang lahat ng detalye ng kanyang mga nakaraang illegal na transaksyon na nakuha ng mga tauhan ni Darius sa loob lamang ng maikling oras. Kapag ipinadala ko ito sa pulisya ngayon, hindi lang 5 taon ang gugugulin mo sa kulungan, Greg. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak muli sa kahit anong law office sa buong Pilipinas. Bulong ko ang aking boses ay sapat lang para marinig niya. Ngunit sapat din para patigilin ang tibok ng kanyang puso. Kaya huwag mo akong bantaan. Dahil bago mo pa maisip ang ibenta ang papel na yan kay Papa, nakakulong ka na. Nang hina si Greg. Napasandal siya sa upuan, ang kanyang mukha ay tila nawala ng dugo. Huwag, Hiraya. Pakiusap. Kailangan ko lang ng pera para sa pamilya ko. Kung ganun, sumunod ka sa gusto ko. Sabi ko habang kinukuha ang logbook na nakabalot sa isang brown envelope sa ilalim ng mesa. Ibigay mo sa akin ito at bibigyan kita ng 1 milyong piso at isang tiket papuntang Maynila upang makapagsimula ka muli. Ngunit kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, alam mo na kung saan ka pupulutin. Mabilis na iniyuko ni Greg ang kanyang ulo. Salamat, Hiraya. Sige, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pero may isang bagay ka pang dapat malaman tungkol sa tatay mo. Inilapit ko ang aking sarili sa mesa. Ano yon? Hindi lang ang kumpanya ang ninakaw nila. Bulong ni Greg. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa takot. Narinig ko ang usapan ni Attorney Salvador at Don Augusto noong nakaraang linggo. Binayaran nila ang pamilyang doktor ni Rosalinda upang pekein ang death certificate nito. Hindi namatay si Rosalinda dahil sa atake sa puso o pagod. May nakitang bakas ng lason sa kanyang dugo, ngunit pinagtakpan ito ng doktor kapalit ng malaking halaga. Tila may dambuhalang bato na dumiin sa aking tibtib. Ang aking ina, pinatay nga nila ng walang awa. Nasaan ang doktor na yon ngayon? Tanong ko, ang aking mga ngipin ay nagkakabagting sa galit na pilit kong itinago sa likod ng aking malamig na mukha. Aalis siya ng bansa mamayang gabi, sagot ni Greg. May flight siya papuntang Singapore sa ganap na 11:00 ng gabi at si Don Augusto mismo ang nag-ayos ng kanyang visa. Tiningnan ko ang aking relo. 8:00 na ng gabi. Mayroon na lamang kaming 3 oras bago tuluyang makatakas ang tanging taong makakapagpatunay na pinatay si Mama.
Bumangon ako nang walang pasabi bitbit ang brown envelope. Sa aking earpiece, narinig ko ang boses ni Darius. Hiraya, narinig ko ang lahat. Nakaredy na ang sasakyan sa labas. Pupunta tayo sa airport na yan din. Lumabas ako ng bar habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang ulan ang makakapagpalamig sa apoy ng aking paghihigante. Sina Papa ni Rio at Corazon. Hindi sapat ang mabilanggo sila dahil sa pagnanakaw. Sisiguraduhin kong mabubulok sila sa bilangguan para sa pagpaslang kay Mama. Ang mabilis na pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa basang kalsada ay lumika ng isang mahabang tunog ng pagkiskis na tila ba humihiwa sa katahimikan ng gabi. Nakatitig ako sa labas ng bintana habang ang mga ilaw ng syudad ng Cebu ay mabilis na naglalaho sa aming likuran, napapalitan ng madilim na tanawin patungo sa airport. Meron na lamang tayong 45 minuto, Hiraya, sabi ni Darius, habang hawak ang kanyang tablet, seryosong pinag-aaralan ang flight manifest ng eroplanong patungong Singapore. Naka-check-in na si Dr. Jose. Kasalukuyan na siyang nasa loob ng departure area. Hindi siya makakaalis. Malamig kong sagot, ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng aking bag. Hindi ko hahayaang lumipad ang taong nagbenta ng buhay ni Mama para sa ilang pirasong papel. Gumamit na ako ng koneksyon sa Bureau of Immigration, patulo ni Darius. Pansamantalang, ifla-flag ang kanyang passport dahil sa isang random financial audit check. Ngunit hindi natin siya pwedeng hawakan ng matagal nang walang formal na kaso. Kailangan natin siyang mapilit na magsalita sa loob ng holding room. Nakarating kami sa Mactan, Cebu International Airport pagkalipas ng 20 minuto. Ang departure terminal ay puno ng mga taong may dalang malalaking bagahe, mga pamilyang nagpapaalam at mga turista. Sa gitna ng gulo na yon, lumakad kami ni Darius ng mabilis. Hindi pinapansin ang mga nakatinging tao. Sa tulong ng mga tauhan ng airport security na kilala si Darius, mabilis kaming nakapasok sa isang pribadong opisina sa likod ng immigration counters. Doon sa loob ng isang maliit na silid na may puting pader at isang lamesang, bakal nakaupo si Dr. Jose. Mukha siyang balisa panay, ang punas ng pawis sa kanyang no, gamit ang panyo at panakanakang tumitingin sa kanyang relo. Sa tabi niya ay ang kanyang hand-carry na bagahe. Binuksan ni Darius ang pinto. Pumasok ako ng dahan-dahan, ang tunog ng aking mga takong ay tila ba hudyat ng kamatayan para sa kanyang kalayaan. Napaanghat ang ulo ni Dr. Jose. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay lumaki sa matinding gulat at takot. Agad siyang napatayo. Halos maibuwal ang upuan sa kanyang likuran. Hiraya, anong ibig sabihin nito? Tanong niya, sinusubukang patatagin ang kanyang boses na halatang nanginginig. Bakit ako pinigil sa immigration? May flight ako papuntang Singapore para sa isang medical conference. Naupo ako sa harap niya, inilapag ko ang aking bag sa mesa nang walang ingay. Medical conference, Dr. Jose O. Pagtakas mula sa krimen na ginawa mo sa aking ina. Anong sinasabi mo? Tangi niya, bagamat ang kanyang mga labi ay nagsisimula ng mga tal. Ginawa ko ang lahat para iligtas si Rosalinda. Namatay siya dahil sa cardiac arrest na bunga ng labis na pagod. Yon ang nakasulat sa death certificate. Death certificate na ikaw mismo ang sumulat matapos kang makatanggap ng 10 milyong piso mula sa isang offshore account sa Panama. Inilabas ko ang kopya ng bank transfer ledger na nakuha ko mula sa kahon ni Mama at inilapag ito sa harap niya. 10 milyon, Doktor. Yan ba ang halaga ng buhay ng aking ina? Yan ba ang halaga ng iyong lisensya at ng iyong konsensya? Napatingin si Dr. Jose sa papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang eksaktong petsa at numero ng transaksyon 1 araw matapos ideklara ang pagkamatay ni Mama. Hindi totoo yan. Nauutang niyang sabi habang sinusubukang iwasan ang aking mga titig.
Isang donasyon yan para sa aking klinika. Isang donasyon mula sa isang shell company na pagmamay-ari ni Corazon. Sumandal ako sa upuan. Ang aking mukha ay walang kahit anong emosyon kasing lamig ng yelo sa sementeryo. Huwag mo akong gastusin sa mga kasinungalingan mo, Dr. Jose. Sa oras na ipadala ko ang ebidensyang ito sa Professional Regulation Commission at sa National Bureau of Investigation, hindi lang lisensya mo ang mawawala. Mabubulok ka sa kulungan bilang kasabwat sa murder. Tumayo si Darius. Sa aking likuran, ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang pader na nag-aalis ng natitirang hangin sa silid. At sisiguraduhin kung walang abogadong tatanggap sa kaso mo, Doktor. Alam mo kung paano gumalaw ang mga Montemayor? Nang hina si Dr. Jose. Napaupo siya muli, ang kanyang muka ay tila isang papel na nawala ng kulay. Wala akong kasalanan, Hiraya. Pinilit lang ako ni Don Agosto. Sabi niya kung hindi ko gagawin, sisirain niya ang karera ko at ang pamilya ko. Si Corazon, siya ang nagdala ng mga gamot. Sabi niya, bitamina lang yon para kay Rosalinda. Pero noong sinuri ko ang dugo ng nanay mo, matapos siyang mamatay, may nakita akong bakas ng arsenic. Arsenic. Pag-uulit ko ang salitang iyon, ay tila isang lason na dumaan din sa aking puso. Ang aking ama at ang kanyang kabit, dahan-dahan nilang nilason ang aking ina upang makuha ang lahat ng sa kanya. Isulat mo ang lahat ng yan. Iniabot ko sa kanya ang isang pirasong papel at ballpen. Isulat mo ang buong katotohanan. Ang pangalan ni Augusto, ni Corazon, at ang bawat transaksyong ginawa nyo. Gawin mo ito ngayon din. At baka maisipan ko pang huwag kang isama sa kasong murder. Nanginginig na hinawakan ni Dr. Jose ang ballpen at nagsimulang magsulat sa papel. Ang bawat salita na kanyang isinusulat ay tila mga pako na magsisyelyo sa bitayan ng aking mga kaaway. Ngunit bago pa man niya matapos ang huling pangungusap, biglang bumukas ang pinto ng holding room. Isang pamilyar na boses ang pumasok, puno ng kayabangan at galit. Bitawan mang ballpen na yan, Dr. Jose. Lumingon ako. Nakatayo sa pintuan si Nerio, kasama ang 3 uniformed police officers at isang lalaking nakasuit na mukhang isang mataas na opisyal ng pulisya. Ngumiti si Nerio nang makita ako, isang ngiti na puno ng tagumpay at pangumutya. Sinasabi ko na nga ba, Hiraya? Hindi ka lang pala magnanakaw, kundi isa ka na ring kidnapper ngayon. Humarap si Nerio sa opisyal ng pulisya sa kanyang tabi. Captain siya po si Hiraya Villamor, ang asawa ko na may malubhang sakit sa pag-iisip. Dinala niya rito si Dr. Jose nang walang pahintulot upang pilitin itong magsinungaling laban sa pamilya namin. Pakiusap arestuhin niyo siya, baka kung ano pa ang magawa niya sa doktor. Lumapit ang 2 pulis sa akin. Hawak ang mga posas. Tumingin ako kay Nerio pagkatapos ay kay Darius. Ang patibong ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito ako ang tila nahuhulog sa loob nito. Ang malamig na bakal ng posas ay dumampi sa aking balat, isang malamig na paalala na ang mundong ito ay hindi pinatatakbo ng hustisya, kundi ng kung sino ang may mas malaking impluwensya. Tiningnan ko ang mga pulis na nakatayo sa aking harap. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Tila mga robot na sumusunod lamang sa utos ng taong nagbabayad sa kanila. Captain boses ni Darius malamig at mababa. Ngunit may dalang bigat na nagpatigil sa kamay ng pulis na hahawak sa akin. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Ang pag-aresto sa isang mamamayan ng walang warrant sa loob ng isang pribadong pasilidad ng airport ay isang seryosong paglabag sa batas. Maari kayong matanggal sa serbisyo bago sumikat ang araw. Tumawa si Nerio, isang tunog na puno ng kakapalan ng muka. Huwag mo kaming takutin, Montemayor. Hawak namin ang batas ngayon. Si Hiraya ay may nakasulat na medical record na nagpapatunay na hindi siya matatag ang pag-iisip. Ang pagdadala niya rito kay Dr. Jose ay isang malinaw na kaso ng kidnapping. Captain, dinala niyo ang warrant para sa kanyang pagpigil, di ba? Inilabas ng kapitan ng pulisya ang isang pirasong papel.
Mayroon kaming utos mula sa korte na dalhin si Hiraya Villamor sa isang psychiatric facility para sa kanyang sariling kaligtasan, ayon na rin sa kahilingan ng kanyang asawa at ama. Tiningnan ko si Nerio. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Akala niya ay tapos na ang laban. Akala niya ay nakuha na niya ang lahat. Psychiatric facility. Dahan-dahan kong inulit ang mga salita bago na ituon ang aking tingin kay Dr. Jose na kasalukuyang nakatago sa likod ng mga pulis. Dr. Jose, talagang naniniwala ka bang ililigtas ka ni Neryosa? Sandaling makasama mo sila, ikaw ang unang ilalaglag ni na Papa upang masigurong walang makakapag-ugnay sa kanila sa pagkamatay ni Mama. Langinig si Dr. Jose. Ngunit hindi siya nakapagsalita dahil sa takot. Humarap ako sa kapitan ng pulisya. Walang bakas ng takot sa aking mukha. Sa halip isang marahang ngiti ang sumilay sa aking mga labi, ang ngiti ng isang reyna na alam ang bawat galaw ng kanyang mga kawal. Captain, panimula ako sa isang boses na kasing tahimik ng gabi. Tignan mo ang maliit na pulang ilaw sa ibabaw ng smoke detector sa sulok ng silid na ito. Lahat sila ay napatingin sa direksyon na aking itinuro. Isang maliit na pulang ilaw, ang patuloy na kumukurap ng regular sa katahimikan. Iyan ay hindi lang basta smoke detector, paliwanag ko habang kinukuha ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking coat, bago pa man ito makuha ng mga pulis. Iyan ay isang high-definition camera na direktang naka-livestream sa isang secure cloud server ng Montemayor Securities. At hindi lang yon. Ang buong pag-uusap natin simula kanina, kasama ang pag-amin ni Dr. Jose, na dahan-dahang nilason ni na Papa at Corazon si Mama gamit ang arsenic, ay kasalukuyan ng pinapanood ng Regional Director ng National Bureau of Investigation sa Maynila. Namutla ang kapitan ng pulisya. Ang kamay niyang hawak ang posas ay nagsimulang manginig. Nagsisinungaling ka? Sigaw ni Nerio, ngunit bakas na ang kaba sa kanyang boses. Captain, huwag kayong maniwala sa kanya. Arestuhin niyo na siya. Gusto mo bang subukan, Captain? Hamon ni Darius, habang ipinapakita ang kanyang sariling telepono kung saan makikita ang isang aktibong video conference, kasama ang 3 matataas na opisyal ng NBI at 2 kilalang federal na abogado. Ang sandaling pilitin mong ilagay ang mga posas na yan kay Hiraya, ang buong bansa ay makakapanood kung paano nakikipagsabwatan ang lokal na pulisya sa isang pamilya ng mga mamamatay tao at magnanakaw. Ibaba niyo ang mga posas, utos ng kapitan, sa kanyang mga tauhan, ang kanyang boses ay tila nawalan ng lakas. Nerio, mukhang nagkamali tayo ng impormasyon dito. Hindi kami pwedeng madamay sa usaping ito. Captain, binayaran ko kayo. Bulalas ni Nerio, hindi na napigilan ang kanyang sarili sa takot at galit. Bayad. Tinitigan ko si Nerio ng malamig. Salamat sa pag-amin ni Rio. Nakarecord din yon. Napaatras si Nerio. Ang kanyang matatag na mundo ay unti-unti nang nagkakaroon ng malalaking bitak. Tumingin siya kay Dr. Jose pagkatapos ay sa akin. Alam niyang, sa mga sandaling ito, wala na siyang kontrol sa sitwasyon. Hindi pa tapos ito, Hiraya. Banta ni Nerio, habang bahandahang umaatras patungo sa pinto. Maaring hawak mo ang doktor na ito. Ngunit, bukas ng alas 9 ng umaga, gaganapin ang pulong ng mga shareholders. Ang merger ay matutuloy. At sa sandaling mapirmahan ang mga dokumento, ang buong yaman ng pamilya mo ay legal na mapupunta sa akin at kay Maricel. Wala kang magagawa para pigilan yon. Tignan natin, Nerio, sagot ko. Tignan natin kung sino ang unang iiyak bukas ng umaga. Mabilis na lumabas si Nerio kasama ang mga pulis. Iniwan kami ni Dr. Jose at ni Darius sa loob ng silid. Ang doktor ay napaluhod sa sahig, umiiyak sa matinding pagsisisi. Iligtas mo ako, Hiraya. Pakiusap. Sasabihin ko ang lahat sa korte. Huwag mo lang akong ipasok sa kasong murder. Pag mamakaawa niya,
habang nakahawak sa aking sapatos. Tiningnan ko siya nang walang kahit anong awa. Ibigay mo ang papel na isinulat mo kay Darius. Siya ang bahala sa'yo hanggang bukas. At siguraduhin mong bawat salita na nakasulat dyan ay uulitin mo sa harap ng mga hukom. Lumabas kami ni Darius ng airport. Ang ulan ay huminto na, ngunit ang hangin ay nananatiling malamig at matalim. Handa ka na ba para bukas, Hiraya? Tanong ni Darius habang pinagbubuksan ako ng pinto ng sasakyan. Ang laban bukas ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ang magiging huling hatol sa pamilya mo. Hindi ako magiging handa kung hindi ko sila makikitang gumagapang sa putik, Darius. Sagot ko habang sumasakay sa sasakyan. Bukas ang reyna ay babalik upang bawiin ang kanyang trono. At sisiguraduhin kong walang matitira sa kanila, kundi ang mga abo ng kanilang sariling kasakiman. Habang umaandar ang sasakyan patungo sa lungsod, binuksan ko ang aking tablet upang tignan ang system ng Villamor Group. Doon nakita ko ang isang abiso sinimulan na ni Maricel ang pag-transfer ng pondo mula sa Swiss account gamit ang aking huwad na pirma. Napangiti ako. Ang patibong ay tuluyan ng sumara. Ang kailangan ko na lang gawin ay hintayin ang pagsabog bukas ng umaga. Ang apoy sa gitna ng hardin ng mansyon ng mga Villamor ay dahan-dahang kumakain sa pulang tela ng lumang terno ni Mama, ang damit na isuot niya noong tanggapin niya ang parangal bilang natatanging negosyante ng Cebu. Nakatayo si Corazon sa gilid ng apoy, may hawak na isang baso ng champagne, habang nakangiti niyang pinapanood ang bawat hibla ng tela na nagiging abo. Itapon mo pa ang mga lumang notebook na yan, Maricel? Utos ni Corazon habang itinuturo ang isang kahon ng mga personal na talaarawan ni Mama. Gusto ko bago sumikat ang araw bukas. Wala nang kahit anong bakas ng babaeng yon sa bahay na ito. Ibinato ni Maricel ang mga libro sa apoy. Ang mga pahina na naglalaman ng mga pangarap-sakripisyo at pagmamahal ni Mama para sa kumpanya ay mabilis na nilamon ng init. Nariyo nasaan na ang kumpirmasyon mula sa Swiss Bank? Tanong ni Maricel habang bumabalik sa tabi ng kanyang asawa. Nakatransfer na ba ang 50 milyon? Ngumiti si Nerio, inakbayan si Maricel ng mayabang. Nakaproseso na, sabi ng bangko, dahil sa laki ng halaga at dahil galing ito sa isang foreign account, bukas ng alas 9 ng umaga ay pormal nang papasok ang pondo sa account ng bagong korporasyon. Tamang-tama sa oras ng pagpirma ng merger. Napakagaling, sabi ni Augusto habang lumalapit sa kanila hawak ang kanyang sigarilyo. Bukas matapos ang merger, idedeklara natin sa buong board na si Hiraya ay tuluyan ng umalis ng bansa dahil sa kahihiyan ng kanyang sakit sa utak. Wala nang hahadlang sa atin. Mula sa penthouse ni Darius, nakatitig ako sa screen ng aking laptop. Ang aking mukha ay walang kahit anong emosyon, ngunit ang aking mga mata ay tila naglalaman ng isang madilim na bagyong handang sumabog. Gusto mo bang ipadala ko ang mga tauhan ko para iligtas ang mga natitirang gamit ng nanay mo, Hiraya? Tanong ni Darius. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at galit habang nakatayo sa aking likuran. Huwag, Darius. Sagot ko, ang aking tinig ay kasing tahimik ng gabi. Hayaan mo silang sunugin ang lahat. Ang bawat gamit na sinusunog nila ay nagpapatunay lamang ng kanilang takot. Natatakot silang makita ang anino ni Mama dahil alam nilang magnanakaw sila. Hayaan mo silang magpakasaya sa init ng apoy na yan. Dahil bukas sila naman ang masusunog sa sarili nilang apoy. Humarap ako sa salamin. Suot ko ang isang malinis puting-puting corporate suit, isang kulay na sumisimbolo sa katotohanan at hustisya na aking ipaglalaban bukas. Tumingin ako sa aking refleksyon. Ang mga labi ko ay pinintahan ko ng kulay pulang lipstick, matapang at walang takot. Kinuha ko ang maliit na rosaryo ni Mama na nakuha ko mula sa kahon ng nara. Ito na lamang ang natitirang pisikal na alaala niya sa akin. Inilagay ko ito sa loob ng aking bulsa. Marahang hinaplos ang bawat butil nito. Mabulong ko sa hangin. Bukas, babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa iyo. Bawat sakit na idinulot nila sa iyong katawan at puso,
Sisingilin ko ng buong buo. Nakaredy na ang mga abogado ng NBI Hiraya, sabi ni Darius, habang lumalapit sa akin may hawak na isang makapal na itim na folder. Kasama rin natin ang kinatawan mula sa Securities and Exchange Commission upang masigurong hindi nila magagamit ang huwad na SPA mo. Ang kailangan na lang natin ay ang pormalmang pagpasok sa loob ng boardroom. Salamat, Darius. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Hindi ko alam kung paano ko ito magagawa kung wala ka. Dahan-dahang hinawakan ni Darius ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay mainit laban sa aking malamig na balat. Nangako ako sa nanay mo bago siya namatay na puprotektahan kita, Hiraya. Pero higit pa doon, ginagawa ko ito dahil naniniwala ako sa iyo. Ikaw ang tunay na reyna ng kumpanyang ito. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa. Ang distansya ng aming mga katawan ay tila ba naglalaho, ngunit mabilis ko itong pinutol sa pamamagitan ng pagbawi ng aking kamay nang may magalang mangiti. Ang aking puhus ay kailangang manatili sa digmaan bukas. Kinabukasan, 8:30 ng umaga. Ang gusali ng Villamor Food Group ay napapaligiran ng mga mamamahayag at mga mamahaling sasakyan ng mga shareholders. Ito ang araw na matagal nang hinintay ng buong Cebu, ang araw ng opisyal na pagtatag ng bagong imperyo sa ilalim ng pamumuno ni Don Augusto at Nerio. Bumaba ako mula sa sasakyan ni Darius sa tapat ng main lobby ng gusali. Sa aking pagpasok, agad akong hinarangan ng 4 na security guard na may hawak na mga baril. Pasensya na po, Ma'am Hiraya, sabi ng chief security guard. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. May mahigpit na utos po si Don Augusto. Hindi po kayo pinahihintulutang pumasok sa loob ng gusali dahil sa inyong kalagayan. Lumingon ang ilang mamamahayag na nasa lobby. Ang mga kamera ay nagsimulang kumislap patungo sa aking direksyon. Narinig ko ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Siya ba si Hiraya? Ang balita ay may sakit daw siya sa utak. Bakit siya nandito? Hindi ako natinag. Tiningnan ko ang chief security guard at dahan-dahang inilabas ang isang pirasong papel mula sa aking folder, isang court injunction mula sa Korte Suprema, na nagpapatigil sa anumang desisyon ng Board of Directors ng Villamor Food Group dahil sa nagaganap na investigasyon ng fraud at murder. Ito ay utos ng korte, sabi ko sa isang boses na sapat na malakas upang marinig ng lahat ng mamamahayag sa lobby. Ang sinumang humarang sa akin ay direktang makakasuhan ng contempt of court at obstruction of justice. Gusto mo bang sumama sa kulungan bukas, Chief? Namutla ang guard. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at lumayo sa aking daan. Lumakad ako ng diretso patungo sa elevator, habang ang mga kamera ay patuloy na sumusunod sa aking bawat hakbang. Papasok ako sa loob ng pugad ng mga buhaya at sisiguraduhin kong wala ni isa sa kanila ang makakalabas ng buhay ang kanilang karera. Ang 2 pinto ng boardroom na yari sa mamahaling kahoy ng mahogany ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang malalim na katahimikan sa loob ng silid. Lahat ng mga mata ng mga miyembro ng Board of Directors nakasalukuyang nakaupo sa paligid ng mahabang lamesang salamin ay sabay-sabay na natuon sa aking direksyon. Sa dulo ng lamesa nakatayo si Don Augusto, may hawak na gintong pluma handa ng pirmahan ng dokumento ng merger. Sa tabi niya si Nerio at Maricel ay nakaniti, tila ba hawak na nila ang buong mundo. Ngunit ang mga ngiting iyon ay mabilis na napawi nang makita ang aking pagpasok. Suot ko ang aking puting corporate suit. Lumakad ako ng dahan-dahan, ngunit may bigat ang bawat hakbang. Kasunod ko si Darius na may hawak na makapal na folder at ang kinatawan mula sa Securities and Exchange Commission. Hiraya, bulalas ni Augusto, ang kanyang gintong pluma ay napatigil sa ibabaw ng papel. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok security? Ilabas ang babaeng ito. Huwag kang mag-aksaya ng boses, Papa. Malamig kong sabi, habang humihinto sa tapat ng lamesa, diretsyong nakatitig sa kanyang mga mata.
Ang mga security guard na inutusan mo ay abala sa pag-asikaso sa mga mamamahayag sa lobby na kasalukuyang nagtatanong kung bakit may kasong falsification of documents ang pamunuan ng kumpanyang ito. Napatayo si Nerio, ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Hiraya, umalis ka rito. Wala kang karapatang manggulo sa pulong na ito. Hindi ka na bahagi ng board. Pinirmahan mo na ang divorce papers at isinuko mo na ang iyong shares. Iyan ba ang tinutukoy mo, Nerio? Inilabas ko ang kopya ng WAD na Special Power of Attorney at inihagis ito sa gitna ng lamesa dahilan para magulat ang ilang mga miyembro ng board. Ang papel na yan na naglalaman ng aking peking pirma, ang papel na ginamit ninyo upang ilipat ang aking mga shares nang wala akong kaalaman. Peak. Sumingit si Maricel, ang kanyang boses ay nanginghinig habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang tiyan, muling ginagamit ang kanyang pa-victim na drama. Hirayo, pakiusap. Huwag ka namang magsinungaling. Alam kong galit ka sa akin dahil sa amin ni Nerio, pero huwag mo namang idamay ang kumpanya. Buntis ako, Hiraya. Ang stress na idinudulot mo ay maaring makasama sa anak namin ni Nerio. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatingin sa kanyang tiyan. Ang stress ba, Maricel, o? Ang takot na malaman ng lahat kung ano ang tunay na laman ng tiyan mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng isa sa mga matatandang board member na matagal lang tapat kay Mama. Bago natin pag-usapan ang aking pamilya, pag-usapan muna natin ang pundo ng kumpanya. Harap ko sa buong board. Ngayong umaga, sinimula ni na Don Augusto at Maricel ang pag-transfer ng 50 milyong piso mula sa isang Swiss bank account na di umano ay pagmamay-ari ng aking ina. Tama ba, Maricel? Nakangiting tumango si Maricel, muling bumalik ang kanyang yabang. Oo, Hiraya. At ang perang yon, ang gagamitin naming puhunan para sa bagong korporasyon. Isang legal na transaksyon na inaprubahan ng board gamit ang iyong SPA. Isang legal na transaksyon? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking mga mag-aaral ay lumiliit sa lamig ng aking paghihigante. Maricel, ang Swiss account na yon ay hindi pagmamay-ari ni Mama. Yon ay isang account na nakarehistro sa ilalim ng isang insolvent foreign entity na may utang na nagkakahalaga ng 200 milyong piso. At dahil ginamit mo ang aking WAD na pirma upang i-access ang account na yon, ang buong utang at pananagutan sa international fraud ay otomatiko na nailipat sa iyong pangalan bilang Chief Operating Officer na pumirma sa transfer request. Namutla si Maricel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone. Eksaktong sa sandaling iyon, ang screen ng malaking telebisyon sa dingding ng boardroom na ginagamit para sa mga presentation ay biglang nagbago. Lumitaw ang isang opisyal na dokumento mula sa Swiss Financial Market Supervisory Authority. Isang pulang tatak ang nakasulat sa ibabaw ng dokumento. Asset Freeze at International Fraud Investigation. Target Maricel Villamor. Hindi ito maaari. Nauutal na sabi ni Maricel habang tinitignan ang kanyang phone na kasalukuyang binubahan ng mga tawag mula sa bangko. Nerio, anong nangyayari? Sabi mo ligtas ang perang ito. Napaatras si Nerio, ang kanyang muka ay nawalan din ng kulay. Hiraya, anong ginawa mo? Hindi ko ginawa ito, Nerio. Kayo ang gumawa nito sa inyong sarili. Malamig kong sagot habang lumalapit kay Papa. Gusto ninyo ng pera ng nanay ko, di ba? Na yung hawak niya na ang kanyang yaman, harapin niyo rin ang kanyang mga iniwang pananagutan. Bastos ka. Sigaw ni Augusto, pinalo niya ang lamesa gamit ang kanyang kamay. Ako pa rin ang may-ari ng kumpanyang ito. Ako ang chairman. Hindi na, Papa. Pumasok si Darius sa tabi ko. Inilapag niya ang opisyal na dokumento ng Rosalinda Villamor Trust Fund sa harap ng mga board members. Ayon sa huling habilin at testamento ni Rosalinda Villamor, ang 51% ng shares ng kumpanya ay hindi kailanman napunta kay Augusto. Ito ay nakapaloob sa isang trust fund na tanging si Hiraya lamang
ang may karapatang mamahala. At dahil napatunayan na may pandarambong na nagaganap, ang buong kapangyarihan ni Augusto bilang chairman ay opisyal ng tinanggal ng Korte Suprema simula kaninang 8:00 ng umaga. Nagsimulang magkagulo ang mga miyembro ng board. Ang ilan ay napatayo, ang ilan naman ay nagsimulang magbulungan ng may takot. Humarap ako sa kanila. Ang aking tinig ay kasing tahimik ng gabi, ngunit puno ng awtoridad na isang tunay na pinuno. Ang merger na ito ay walang bisa. Ang kumpanyang ito ay mananatili sa ilalim ng aking pamamahala. At ang mga taong nagnakaw at pumatay sa aking ina ay lalabas sa silid na ito na may hawak na posas. Bumukas muli ang pinto ng boardroom. Sa pagkakataong ito, pumasok ang 4 na ahente ng National Bureau of Investigation, kasama si Dr. Jose na nakayuko at natatakot. Don Augusto Villamor Nerio Santos at Maricel Villamor, panimula ng pinuno ng mga ahente. Inaaresto namin kayo sa kasong corporate fraud, falsification of public documents, at pagsasabwatan sa pagpatay kay Rosalinda Villamor. Napatingin si Maricel kay Nerio pagkatapos ay kay Papa. Hindi. Wala akong alam sa pagpatay. Si Papa at si Mama lang ang gumawa niyon. Pakiusap, buntis ako. Buntis. Isang boses ng babae ang sumingit mula sa pintuan. Ang aming doktor sa pamilya na kasama ng mga pulis ay lumakad papasok. Maricel, sinuri ko ang mga record mo sa ospital. Hindi ka kailanman nabuntis. Ang lahat ng dokumentong ipinakita mo kay Nerio ay peke na binili mo lang sa isang fixer sa Quiapo nang hinasi Nerio. Tumingin siya kay Maricel nang may dambuhalang puot sa kanyang mga mata. Peke niloko mo ako, Maricel. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Maricel mula kay Nerio. Ngunit bago pa man magkasakitan ang dalawa, mabilis silang hinawakan ng mga ahente ng NBI. Pinanood ko silang lahat habang dahan-dahang nilalagyan ng posas. Ang aking muka ay nananatiling walang kahit anong emosyon. Walang luha ng tagumpay, walang sigaw ng galit. Tanging ang lamig ng hustisya ang natitira sa aking puso. Umalis sila sa boardroom sa ilalim ng panunood ng lahat ng mga empleyado ng kumpanya. Ngunit bago tuluyang makalabas si Papa, tumigil siya sa tapat ko. Hiraya, bulong niya ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding kahihiyan at pot. Anak kita, paano mo nagawa ito sa akin? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking boses ay kasing lamig ng sementeryo kung saan nakahimlay si Mama. Anak mo ako, Papa. Nakalimutan mo na bang ako ang anak ng babaeng pinatay niyo? At ang pangalan ko ay Hiraya Villamor, ang nag-iisang tagapagmana ng trono na sinubukan mong sirain. Umalis sila, iniwan akong nakatayo sa dulo ng mahabang lamesa. Ang boardroom ay muling tumahimik, ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikan ng kalayaan. Ang natitirang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila ba isang lunas sa 10 taon kong pagtitiis. Nakatayo ako sa harap ng malawak na glass wall, nakatingin sa mga sasakyan ng pulis na dahan-dahang lumalabas sa gate ng gusali ng Villamor Food Group. Sa loob ng isa sa mga sasakyang iyon, nakaupo si Papa Nerio at si Maricel Suot, ang mga posas na sila rin ang gumawa sa pamamagitan ng kanilang sariling kasakiman. Tapos ng unang bahagi, Hiraya, boses ni Darius habang lumalapit sa aking tabi. Hawak niya ang isang basong tubig at iniabot ito sa akin. Hawak mo ng kumpanya. Ang board ay nagkaisang ibalik ka bilang nag-iisang CEO ng Villamor Food Group. Ininom ko ang tubig. Naramdaman ang lamig nito sa aking tuyong lalamunan. Salamat, Darius. Ngunit alam nating dalawa na may isa pa akong dapat gawin. Ang mansyon, si Corazon. Tumango si Darius. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Nasa loob pa rin siya ng bahay ninyo. Ayon sa aking mga tauhan, nagmamatigas siyang umalis. Sinasabi niyang may karapatan siya roon bilang asawa ng iyong ama
at kasalukuyang siyang nagdadahilan na may sakit siya upang hindi mapilitang lumikas. Sakit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang ibinababa ko ang baso. Ang tanging sakit ni Corazon ay ang kanyang walang katapusang kasakiman. Halika Darius, tapusin na natin ang palabas na ito. Matapos ang 30 minuto, nakarating kami sa mansyon ng mga Villamor. Ang gate na dati ay bukas para sa akin ay kasalukuyang nakakandado. Ngunit sa tulong ng mga sheriff ng korte at mga movers na dala ko, mabilis na nabuksan ang pinto ng mansyon. Pumasok ako sa loob ng malawak na salas. Ang amoy ng sunog na tela mula sa hardin kagabi ay nananatili pa rin sa hangin tila isang maruming alaala ng kanilang ginawa. Sa gitna ng salas, nakita ko si Corazon na nakaupo sa sofa, may nakabalot na makapal na kumot sa kanyang balikat, at panay ang peking ubo habang may hawak na maliit na bote ng gamot. Hiraya. Ubo ni Corazon, ang kanyang boses ay nanginghinig at tila ba napakahina niya. Paano mo nagawa ito sa amin? Ang asawa mo, ang kapatid mo, ang tatay mo, lahat sila ay ipinakulong mo. Wala ka bang puso, pamilya mo, pa rin kami? Lumakad ako ng dahan-dahan patungo sa kanya, ang tunog ng aking mga takong sa sahig ay tila ba isang ritual ng pagpapatalsik sa isang masamang espiritu? Hinto ako sa tapat niya tumingin, pababa, nang walang kahit anong awa. Pamilya? Tanong ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Corazon, huwag mo akong gamitan ng drama mo. Ang pamilya ay hindi nagpapakain ng arsenic sa taong nagbigay sa kanila ng bubong na masisilungan. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng pangarap ng iba. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Rosalinda. Sigaw niya biglang nawala ang kanyang peking ubo at kahinaan na palitan ng kanyang tunay na anyo ng isang mapang-abusong kabit. Si Augusto ang may gusto niyon. Sabi niya, sawa na siya sa nanay mo. Gusto niya akong maging reyna ng bahay na ito. At naging reyna ka nga, Corazon. Sa loob ng ilang araw, sumenyas ako sa mga movers na nasa likuran ko. Simulan niyo nang ilabas ang lahat ng gamit ng babaeng ito. Isama niyo na ang lahat ng mga alahas na binili gamit ang pera ng nanay ko. Huwag mong hawakan ang mga gamit ko, tili ni Corazon habang sinusubukang pigilan ang mga movers. Ngunit mabilis siyang hinarangan ng mga sheriff ng korte. Augusto, iligtas mo ako, Hiraya. Hindi mo ako pwedeng paalisin. May karapatan ako rito. May kasunduan kami ni Augusto. Ang kasunduan ninyo ni Papa ay walang halaga sa harap ng batas, sabi ni Darius, habang ipinapakita ang deed of ownership ng mansyon. Ang lupa at ang mansyong ito ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng korporasyon. At dahil si Hiraya na ang CEO ng korporasyon, siya ang may solong karapatan kung sino ang pwedeng manatili rito. At ikaw, isang trespasser ka lamang. Nang hina si Corazon. Napaupo siya sa sahig ng salas. Ang kanyang makapal na kumot ay nagkalat sa putika na dala ng mga sapatos ng mga sheriff mula sa labas. Umiyak siya ng marahas. Ngunit walang kahit isang tao sa silid ang nakaramdam ng awa para sa kanya. Nasaan ang hustisya? Hagulgol niya. Ang hustisya ay nasa harap mo ngayon, Corazon. Sagot ko habang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Ito ang hustisyang matagal niyong ipinagkait kay Mama. Umalis ka na, bago ko pa maisip ang ipakaladkad ka sa labas ng mga guard. Wala nang nagawa si Corazon, kundi ang kunin ang kanyang maliit na bag at lumabas ng mansyon habang ang mga movers ay patuloy na naglalabas ng kanyang mga marangyang gamit. Pinanood ko siyang lumakad palabas sa gate mag-isa, basang-basa sa putik at walang kahit anong natitira sa kanyang karangalan. Nang tuluyang makaalis ang lahat na iwan kaming dalawa ni Darius sa gitna ng malawak at walang lamang salas. Lumakad ako patungo sa pader, kung saan dati ay nakasabit ang larawan ni Mama na sinunog nila kagabi. Inilabas ko mula sa aking folder ang isang bagong larawan ni Mama, isang larawang kinuha ko mula sa aking maliit na apartment. Isinabit ko ito sa pader, dahan-dahang hinaplos ang mukha ni Mama sa larawan. Mabulong ko habang ang aking mga mata ay nakatitig sa kanyang mga ngiti. Malaya na ang mansyon mo. Malaya na ang kumpanya mo.
at malaya na ako. Lumapit si Darius sa akin, dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang kanyang hawak ay nagbigay ng init sa aking malamig na katawan, isang tahimik na paalala na ang gabi ng paghiganti ay tapos na at ang umaga ng paghilom ay nagsisimula na. Anong plano mo sa mansyong ito, Hiraya? Tanong niya. Masyado itong malaki para sa iyo na mag-isa? Humarap ako sa kanya. Ang aking mukha ay sa wakas ay nadpakita ng isang tunay at banayad na ngiti. Hindi ko ito titirhan, Darius. Masyadong maraming madidilim na alaala rito. Ipapasa ko ang pagmamay-ari nito sa isang pundasyon. Gagawin nating shelter ang mansyong ito para sa mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso at pagtataksil ng kanilang mga pamilya at asawa. Tatawagin natin itong Casa Rosalinda. Tumingin si Darius sa akin ng may malalim na paghanga. Isang napakagandang legacy para sa nanay mo, Hiraya. Proud na proud siya sa iyo ngayon. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa ibabaw ng Cebu. Ang laban ay tapos na. Ang mga taksil ay nabetay sa sarili nilang kasakiman. At ako, hindi ko lang nabawi ang aking trono, kundi nabawi ko rin ang aking sariling buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila ba? Isang mabilis na agos ng ilog na naghuhugas sa lahat ng dumi at sakit ng nakaraan. Nakatayo ako sa balkonahe ng Casa Rosalinda, habang ang banayad na hangin ng hapon mula sa dagat ng Cebu ay dahan-dahang humahaplos sa aking buhok. Sa ibaba sa malawak na hardin, kung saan dati ay nagliyab ang apoy ng kasakiman, may mga bata na nagtatawanan habang naglalaro sa damuhan. Ilang kababaihan na may mga ngiti sa kanilang mga labi, ang kasalukuyang nagtatanim ng mga sariwang rosas at sampaguwita. Ang mansyon na dati ay naging simbolo ng aking pagkakakulong at lumbay, ay isa na ngayong kanlungan ng pag-asa. Napakaganda ng lugar na ito, Hiraya. Isang pamilyar at malalim na boses ang sumingit mula sa aking likuran. Lumingon ako at nakita si Darius na naglalakad patungo sa akin. Suot niya ang isang kaswal na puting polo malayo sa kanyang karaniwang seryosong hitsura sa boardroom. May dala siyang 2 baso ng sariwang juice at iniabot ang isa sa akin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kalkulasyon, na yon ay naglalaman na ng init at kapayapaan kapag tumitingin sa akin. Salamat, Darius. Ngumiti ako ng bahagya habang tinatanggap ang baso. Ang aming mga daliri ay bahagyang nagtagpo isang simpleng haplos na nagpadama sa akin ng kapanatagan na matagal kong hinahanap. Hindi ko akalaing ang bahay na ito ay muling mapupuno ng tunay na tawanan. Karapat-dapat ka sa tawanang yan, Hiraya, sabi ni Darius habang nakatingin din sa hardin. Siya nga pala, nakatanggap ako ng balita mula sa ating abogado kaninang umaga. Formal nang ibinaba ang huling hatol ng korte. Uminom ako ng juice, nananatiling tinang-tina ang aking puso. At anong hatol? Habang-buhay na pagkabilanggo para kay Augusto at Corazon para sa kasong murder at malawakang estafa. Walang piyansa. Paliwanag ni Darius ng walang emosyon. At si Nerio 10, taon para sa falsification of documents at corporate fraud. Iniwan na rin siya ng kanyang mga mamahaling abogado dahil wala na siyang natitirang pera para ibayad sa kanila. Nakinig ako ng walang kahit anong galit o saya sa aking puso. Ang balita tungkol sa kanilang pagbagsak ay hindi na nagdulot sa akin ng anumang emosyon. Doon ko nalaman na sa wakas ganap na akong malaya. Pinatawad ko na ba sila? Hindi. Ang mga krimeng ginawa nila kay Mama at ang pambabastos nila sa aking pagkatao ay hindi mga bagay na dapat basta na lamang patawarin upang maging mabuti sa mata ng iba. Hindi ako naniniwala sa toxic forgiveness. Ngunit pinatawad ko na ang aking sarili. Pinatawad ko ang lumang Hiraya na naging marupok ang Hiraya na masyadong naniwala sa mga wad na pangako at ang Hiraya na nagparaya hanggang sa mawala ang lahat sa kanya. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa paglimot sa mga sugat, kundi sa pagtanggap na ang mga sugat na iyon ang naging sandata mo upang maging mas matatag. Anong iniisip mo?
Tanong ni Darius habang dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa aking likod. Inilalapit ang kanyang sarili sa akin nang may paggalang at pagmamahal. Iniisip ko lang si Mama. Tiningnan ko ang langit na kasalukuyang pinipintahan ng kulay kahel at ginto ng papalubog na araw. Iniisip ko kung sapat na ba ang ginawa ko upang maging masaya siya kung nasaan man siya ngayon. Sapat na, Hiraya. Bulong ni Darius ang kanyang labi ay malapit sa aking tainga, nagpapadama ng kilig na parang kuryente sa aking sistema. Binawi mo ang kumpanya, iniligtas mo ang mga manggagawa, at ginawa mong ligtas na tahanan ang mansyong ito para sa mga tulad mo. Ikaw ang tunay na reyna ng iyong sariling buhay. Tumingin ako kay Darius at sa unang pagkakataon, nakita ko ang aking hinaharap sa kanyang mga mata, isang hinaharap na hindi nakatali sa utang na loob o sa obligasyon, kundi isang hinaharap na binuo mula sa malayang pagpili at tunay na paggalang. Sa mga nakikinig sa aking kwento, nais kong iwan ang isang simpleng aral. Ang buhay ay puno ng mga pagtataksil at madidilim na gabi. Ngunit huwag nating hahayaan na ang ating kabutihan ay maging kahinaan. Ang kabutihan na walang talas ay katumbas ng pagsuko sa mga mapang-abuso. Kapag kinuha nila ang iyong korona, huwag kang luluha sa harap nila. Bumangon ka, gamitin mo ang iyong isip, ang iyong lakas, at ang iyong katotohanan upang bawiin ang trono na para talaga sa iyo. Dahil ang pinakamatinding paghihigante ay hindi ang makita silang nasasaktan, kundi ang mabuhay ka ng napakarilag, napakatagumpay, at napakapayapa hanggang sa ang kanilang mga anino ay hindi na muling makatapak sa iyong liwanag. Huminga ako ng malalim habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho sa abot tanaw. Malaya na ako at ang aking bagong simula ay nagsisimula ngayon.